to the cross of Christ. Where are the dead? They are in hell, being tormented in hell forever and ever without end. Mga anak, let me advise you. Number one, tatay's advice, pag-pray natin ang gusto ng pamilya natin. Huwag tayong tumigil manalangin sa kanila. Daanin na lang natin sila sa pananalangin. Pag-aayuno. Especially, hindi sila nakikinig. Maraming ulit na kayo nagsalita. Avoid argument. Just pray. Ask God for intervention. Appeal to God's mercy. Lose the blood of the Lamb in the life. Number two, speak the truth in love. Magsalita tayo na puno ng pag-ibig na may karunungan. Huwag nating itago ang mali. Sabihin natin, i-correct sila. Dahil kung hindi tayo magsasalita, mapapahamak sila. Huwag nating payagan at isipin na iba ang magsasalita sa kanila. Na kung hindi tayo magsasalita, ay iba ang magsasalita. No. Ang unang responsable magsalita sa family natin ay tayo. Ikaw ang kasama niya sa bahay. Kayo magkakasama sa lamesa. Araw at gabi magkakasama kayo. You have to take responsibility. Kung tayo naman ay may mga magulang, kapatid na nanlalamig, paalalahanan natin sila. Kung kinakailangan makiusap tayo o magmakaawa, kung kinakailangan gawin natin, maalis lang silang lahat sa impyerno. Hindi ba nilang mukhang maging katawa-tawa tayo sa harap nila at ng sinamang tao, importante, maalis natin sila sa apoy ng impyerno na hindi namamatay ang apoy at ang uod ay hindi namamatay na pumapasok sa bibig, sa mata, sa ilong, sa tenga. Ikatatlo, kahit saan tayo pumunta, magdala tayong brochure. Milyon-milyon ang inuubos natin sa brochures. Huwag tayo lumabas ng bahay. Ano man ang gusto natin gawin na wala tayong dala. Be smart, be wise. Magdala tayong brochure. Ika-apat, ipagamit na natin lahat ng meron tayo. Ang sabi ng Lord, dalhin niyo lahat ng pera sa bahay ko para may pagkain ng tahanan ko. Huwag na natin siyang ipagamit sa ibigay natin para marami tayong magawa. You must believe time is running. The Lord is coming. We must travel. Maging ehemplo tayo ng kabanalan. Huwag kayong sumayaw sa tugtog ng mundo. Itatapon ka nito sa impyerno. Paano kung inabutan ka nun sumasayaw sa tugtog ng mundo? Paano ka? Isang pagkakamali sa loob ng isang minuto, itatapon ka sa impyerno. Maging matalino ka, huwag kang magsinungaling. Magsabi ka ng totoo. Huwag mong akusan ng kapatiran, huwag ka masyado maging mapagpuna, mapaghatol. Pigilin mo, hindi ka mo yung labi mo. Gamitin mo siya sa panalangin, huwag kang maging siga sa mga kapatiran. Maging mababalog at maamo, especially sinasabi mong nauna ka, matanda ka na, sa pananampalataya, ipakita mo sa buhay mo. Father God, I ask the Spirit of truth, the Spirit of love, the Spirit of conviction, the Spirit of deliverance, fall upon us. At ihatid mo po ang mensahe ito sa church sa buong mundo upang matakot ang mga bishop at mga pastor na tumigil na sa paglalaro. Ang mga backslider na nakukomport ng mali, niloko ng diablo ay magbago na before it's too late. Mula sa NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at bawat bansa sa ibabaw ng lupa, hindi lang kayo nakatahunay sa live streaming sa buong mundo.
Kung may kasalanan ka, it's time to kneel down and repent and ask God for forgiveness. Mapapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Anong kalagayan ng napunta sa impyerno? Siya po'y nakakakita. Siya po'y nakakarinig. Siya'y nakakapagsalita. Siya po'y nakakaramdam ng init ng apoy. Siya po'y nakakaalala. Meron siyang tatay, 5 kapatid. Gusto niyang bumalik si Lazaro para sabihan silang magsisi, pero huli na. Mga minamahal, Pilipinas, ang pagsisisi ay ngayon. Ngayon, hindi pagpatay ka na. Narinig mo ako, Pilipinas! Ang pagsisisi, Church of God, ay ngayon! Hindi pagpatay ka na, baldado ka na, na-heart attack ka na, comatose ka na! Ngayon! At ang pagsasabi sa iyong ama, asawa, anak, magulang, mga kapatid, kamag-anak, na mali ginagawa nila, ay ngayon na! Hindi pagpatay na sila! Speak the truth in love! Speak the truth in love! Binigyan niya kayo ng bibig para mag-pray, magpuri, lumuwalhati sa Diyos, at magsalita ng may pag-ibig sa lahat ng nangangailangan ng katotohanan at kaligtasan. Do it every day! Go out and win! And the Lord said, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi ko binigay ang mga kayamanan at mga blessing na yan para itago nyo at ipagdamot sa akin. Ibinigay ko yan sa inyo upang gamitin ang lubos sa pagtataguit ng kaharian ko, pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagtatapos ng mandatong hinatang sa inyong lahat. Sa ating lahat. Kayo mga backslider, pinapaalalanan ko kayo. Backslider, pakinggan niyo akong lahat. Pinapaalalanan ko kayo mga worldly, sinungaling mandaraya. Nagnanakaw ng Facebook, di kaputantong, pinapaalalanan ko kayo mula sa Pisya Pastor, Evangelist, Prophet, Teacher, at so-called Apostle, pinapaalalanan ko kayong lahat. Mag-ayos kayo ng sarili niyo hanggang may oras pa kayo. At pag-apuin mo po kami sa pananalangin. Pag-apuin mo kami sa pananalangin. Huwag mo payagang dumalang isang araw na wala kaming kabigatan sa kaluluwa. Where are the dead? Nasa na mga patay? Nasa impyerno! Yung mga wala kay Kristo, yung mga backslider! Yung nakaranas ng glory pero naging worldly! Yung mga ayaw magpatawad! Yung nangangaluya nakikiapid, sumasayaw sa tugtog ng mundo, uminom ng alak, naninigarilyo, nagdadrag, nagsisinungaling. Ano ang kalagayan nila sa impyerno? Nakakakita, nakakarinig, nakakapagsalita, nakakadama ng apoy, nakakaalala. Ano meron sa impyerno? Apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Saan mo pasok yung mga uod? Sa mata, sa ilong, sa tenga, sa bibig. Ah!